Magandang umaga, mga anak. Magandang umaga din po, ma'am. Magandang umaga po. Umaga po, ma'am. Okay. Sige. So, ngayon, ako ang guro ninyo sa Filipino. Ako muli si Mama Richu. At ito rin ay ang ating classroom observation number 2. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Ako na lang ang mag-lead, ha? Lord God, salamat sa araw na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay nagkaroon ng online class. Gabayan niyo po ang pag-aaral namin ngayon mula sa simula hanggang sa huli. Naway maunawaan ng lahat ng aming pag-aaralan. Ito ay aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Muli, magandang umaga mga anak. Magandang umaga po, ma'am. Okay. Magandang umaga. Sige. Magandang umaga. So, meron muna tayong mga paalala, ha, bago tayo mag-umpisa sa ating aralin. Una, panatilihing bukas ang iyong camera, ngunit naka-off ang mikropono. Siguraduhin natin yan, ha. Next, ikalawa. Sa pagsagot ay maaari lamang sabihin ang unang pangalan. Okay? At, isa pa pala. Pangatlo, ano tawag nito? Dapat nakahanda ang papel at ballpen sa iyong tabi. Okay po? May handa na bang ballpen at papel diyan? Para hindi natatayo-tayo ang may pinapasulat. Very good. Okay, sige, tuloy natin ang ating aralin. Okay, ang layunin natin sa ating aralin ngayon, una, nakasasagot sa mga tanong sa napakinggan, binasa, naulat, at tekstong pang-impormasyon. Ikalawa, nakapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong napakinggan. Ikatlo, na ipapakita ang kahalagahan ng pagbabasa at pakikinig. Okay po. So, syempre, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, balik-aral muna tayo. Ngayon, ang tanong ni teacher, naalala niyo pa ba kung ano ang pang-abay? Sige mga anak. You can raise your hand. Pwedeng meron tayong pipinduting button na raise hand dyan. Ano ang pang-abay? Kung naalala niyo pa. Umas-as. Sige anak. Ma'am, ang pang-abay po ay isang pangungusap na binubuo ng pandiwa, pang-uri at Ano pa na? May isang kulang na. Okay, tama po yun. Umas-as. May kulang lang na isa. Sino pa? Okay, sige. Palakpakan natin si Umas-as. Virtual lang. Sige. Sino pang makapagsagot kung ano ang pang-abay? Sabi ni Mas-as, ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa at pang-uri. Okay, Risaima. Okay, Risaima. Ikaw, anak. Ang pang-abay po ay ito naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at pang-abay po. Okay, very good. Palakpakan natin si Rizaima. Okay. Ngayon, naalala niyo ba kung ano yung tatlong uri ng pang-abay? Yan na lang, last mga anak. Tatlong uri ng pang-abay. Ano kaya yun? Pang-abay na? Sige nga.
Pandiwa, pang-uri, at kapwa, pang-abay. Okay, Josh. At yun po ay kahulugan ng pang-abay. Ngayon, ang tanong ni teacher ay, ano ang tatlong uri ng pang-abay? Sino sa atin? Correct, may sumagot. Pamanahon, pamaraan, at panlunan. Very good. May sumagot sa ating box. Okay. O, doon na tayo sa ating aralin. Very good. May naalala pa sa mga balik-aral natin, ano? Sige. Ngayon, unahin muna natin ang pagtalakay kung paano ang wastong paraan ng pagsagot sa mga tanong at pagkuha ng buod o lagom sa isang teksto. May tanong muna si teacher, sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagbabasa at pakikinig ng mga tekstong pang-impormasyon? Sige nga. Opo. Sige. Sino yun? Opo. Bakit kaya? Bakit kaya siya mahalaga ang pagbabasa at pakikinig? Para mas matutunan mo, ma'am. Sino yun? Wait lang ha. Isa-isa lang. Jade. Jade ba to? Si Jed. Jed ba yan? Sige, Jed, ikaw muna anak. Para po madaling matutunan at madaling makasagap ng impormasyon. Okay, very good. Palakpakan natin si Jed. Si Jed ay mula sa pangkat? Masunurin po. Masunurin. Uy, may representative na ang masunurin. Kanina, magalang yung nakasagot. Sige, next nga tanong, tingnan natin. Ito pa, may tanong pa. Bakit importante daw or bakit importanteng pahalagahan mo ang pagbabasa at pakikinig ng mga informatibong teksto? Sinong sasagot dito? Bakit daw importanteng pahalagahan natin ang pagbabasa at pakikinig? Bukod doon sa sinasabi ni Jen. Sino sasagot? Magalang, tapos na. Pasunurin. Ako, ma'am. Yes, sino ito? Anong section, anak? Apelyido, anak. Sabihin lang. Sige, section na lang na. Sino po yun? Okay, sige. Iba na lang. Sino yun? Na may nag-raise ng hand. Sino ito? Sabihin na lang. Hindi ko makita. Rizaima. Sige, Rizaima. Ako, ma'am. Sige, Rizaima. Para po mas matutunan nyo po yung pinapag-aralan nyo at alam mo po ang gagawin mo kapag ipapasagot ka. Okay, very good. Palakpakan natin muli si Rizaima. Nakarami na sa Rizaima. Okay, next. Nga. Ngayon, ay subukan natin ang husay mo. Hanapin sa loob ng word search puzzle ang tatlo sa mga katangian ng isang buod. Sige nga, sino kayang makakahanap? Sino kayang makakahanap ng tatlong salita na nagtataglay ng isang buod? Meron. Aliona. Sige, Aliona. Maikli, malinaw, at maayos. Okay, very good. Ang galing. Mahusay, Aliona. Aliona ay mula sa pangkat ano, anak? Masunurin po. Masunurin ulit. Nakarami na si masunurin, ha? Okay. So, ang buod, kailangan palang maikli, malinaw, at maayos. So, isa yung katangian sa isang pagkuha ng isang buod o lagom. Okay, next. So, may ano na kayo, ha? May tandaan na kayo, ha? So, ito. Ano ba kasi ang buod o lagom? Maaari bang basahin? Hanap tayo, masipag. Ako po, ma'am. Taga masipag muna. Sino si masipag dito? Okay. Hanap tayo ng representative ng masipag naman.
Pagsabi lang, ma'am, masipag po ako. Walang representative ng Opo, masipag. teacher. Okay, sige, habay. Pakibasa, habay. Lagom ay ang pinakamiksing bersyon sa isang teksto. Pinili lamang ang mga mahalagang ideya at datos na nagtataglay rin ito ng mga pagkakasunod ng pangyayari rito. Ilang mahalagang hakbang sa pagbubuod ng teksto ay napakakinggan. Napakinggan. Okay, maraming salamat. Saan ka, Be? Anong section ka na? Masipag po, ma'am. Okay, sa masipag. Very good, ha? O, ulitin ko lang, ha? Ang ibig sabihin ng buod o lagom ay pinaikling bersyon. Pinaikling bersyon siya ng isang mahabang teksto. Pinili lamang ang mga mahahalagang ideya at datos. Okay? Nagtataglay rin ito ng tamang pagkakasunod ng mga pangyayari. Narito din ang ilang mahahalagang hakbang sa pagbubuod ng tekstong napakinggan. Okay po. So yun ang buod natin, ha? Pinaikling bersyon ng isang mahabang teksto. Yun lang dapat tandaan. Isa pang mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Una, sino ang magbasa? Ito, ha, dapat magti-take note kayo dito, ha? Teacher. Mahalagang tandaan. Mahalagang Ako, ma'am. tandaan. Ako Sino po, yun? ma'am. Ako, ma'am. Wait lang. Ako po, ma'am. Precious. Ma'am. Precious muna. Precious muna. Pakinggan mong mabuti ang buong teksto. Okay, very good, ha? Pakinggang mabuti ang buong teksto. Number 2. Ako po, teacher. Ako po. Wait lang. Ako, ma'am. Wait lang. From maaga. Tukuyin mo ang pangunahing paksa. Correct. Very good. Tukuyin mo ang pangunahing paksa. Take note, ha? Dapat nagsusulat na kayo. Number 3. Ikatlo. Ako po, teacher. Okay, sige. Basa. Magsulat o magtala ng mga susing salita o keywords. Keywords. Okay, very good. Tama. Dapat isulat natin yung mga susing salita or mga importanteng salita lamang doon sa teksto. Okay po. Or keywords. Very good. Number 4. Tandaan, ha? Sulat, ha? Ako, Okay, ma'am. basa. Ako, ma'am. Basa. Okay, basa, Ako, anak. ma'am. Wait lang. Basa, anak, yung pinakaunang nagsabi kanina. Go. Pag-ugnayin ang mga mahalagang ideya. Okay, very good. Dapat ugnay-ugnayin yung mga mahahalagang ideya lamang. Last, number 5. Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. Princess, tapos ka Ako na. po, ma'am. Ako po, ma'am. Wait lang. Po, ma'am. Jed, ikaw muna, anak. Sulat ang buod gamit ang sariling salita. Siguraduhin magkakasunod ang mga pangyayari o maayos ang organisasyon ng teksto. Okay, very good. Ayun, ha? Isulat lamang. Isulat. Napaka-importante itong number 5. Dapat isulat mo ito sa sariling salita mo. Ibig sabihin, mababago mo na siya. Hindi na yung lahat ng salita doon sa teksto ay yun din ang sasabihin mo. Maaari mo nang isulat ito sa sarili mo lamang na salita. Okay, sana'y iyong natandaan ang mga mahalagang palatandaan upang makuha ang buod o teksto. Okay po. So, next tayo, ha? Sana'y natandaan iyon. So, halimbawa na tayo at pagsasanay isa. Ito po ang halimbawa natin sa paano pagkuha ng buod at teksto ng pagbuod
sa isang teksto. So ngayon, tayo na ay magbasa ng isang kwento na ang pamagat ay ang matalik na magkaibigan na gawa ng inyong lingkod, ni Mama Richu. So, gumawa si Mama Richu ng isang maikling kwento. Okay po. So, syempre, bago tayo magbasa, magtala salitaan muna tayo. Panuto, tukuyin ang kahulugan ng may mga salungguwit sa salita sa tulong ng mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Okay, number 1. Kaututang dila ni Ana si Jose dahil kahit saan sila magpunta, palagi silang magkakasama. A. Wait lang, si Adan. Ay, magtawag ka. Okay, sige. Magtawag muna ako ng bata, ha? Para magsagot. Adan? Balik po, ma'am, na magkakaibigan. Wait lang, ha? Adan, may choices tayo, ha? Letter A, Adan, kaaway. Letter B, matalik na kaibigan. Letter C, Adan, magkasintahan. Ano ang ibig sabihin ng kaututang dila? B po, ma'am, matalik na magkaibigan. Okay, very good, Adan. Ang galing. Hindi ko pa nailagay yung yung choices, May nasabi ka na. Very good. Okay, number 2. Sino ang sasagot? Wait, ako ang magsabi. Mapagkumbaba, meron ng representative. Isa. Wala pa rin sa mapagkumbaba. Ako, ma'am. Yes. Sige. Ako, ma'am. Mapagkumbaba ka ba? Ang naghahanap muna ako ng ibang section, ha? Yung magpangkat. Wala sa mapagkumbaba. Gusto mo marinig yung ibang pangkat, ibang section. Matatag. Meron na ba? Ha? Lin. Ikaw, Lin. Wala? Nag-raise ka ng hand, anak. Lin. O napindot mo lang. Sige, wala sa matatag. Masipag. Ako po, teacher. Very good. Sige, Be. Uso na naman ang sakit sa balat dahil tag-init na naman. Ito yung choices mo, anak. A, tagsibol. B, umuulan. C, tag-araw. Ano ang ibig sabihin ng tag-init? Si po, teacher, tag-araw. Okay, tingnan natin. Very good. Palakpakan natin. Ang husay, number 3. Sino ang sasagot? Sige na. High Court, sige. High Court, basahin mo muna ang tanong. High Court. Laging pumupunta ang mga tao sa Wawa Dam dahil sa kaakit-akit nitong tanawin. Okay, choices. A, maganda. B, nakakasawa. C, nakakatuwa. A po, ma'am, Ano? maganda. Okay, Maganda. kaakit-akit, maganda. Very good, tama. Next, number 4. From masunurin. Sino sasagot dito? Ako po, Masunurin. ma'am. Okay, sige. Aliona ulit. Precious? Aliona ba yan? Sige. Aliona, ikaw? Number 4. Basa, anak. Napakasarap matulog sa kamalig dahil presko ito at hindi maing. Okay, choices. A, bahay kubo. B, mansyon. C, bahay na gawa sa bato. Opo, ma'am. Very good. Ang kamalig ay
bahay, kubo. Okay, last, number 5. Sino ang sasagot? Ako po, Ako, teacher. ma'am. Ako, ma'am. Ako po, ma'am. Po, ma'am. Ako Oh, po, wait. ma'am. Ako po, ma'am. Okay, galing sa matatag. Matatag. Althea? Althea ba to? Habay. Ikaw, anak. Habay, basa. Ako'y nakakalak dahil kumukunti na ang nagkakasakit dahil sa pandemya. Anak, nagagalak po yan, ha? Letter A, nangangamba. Letter B, nasiyahan. Letter C, nalungkot. Ano ang sagot mo, anak? Letter B po, ma'am. Nasiyahan. Okay. Okay, very good. Tama. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating talasalitaan, ngayon ay magbabasa na tayo. Ang pamagat ay ang matalik na magkaibigan na sulat ni Mama Richu. Ako na lang ang magbasa, anak, ha? Makinig mabuti. May dalawang kaututang dila na mahilig mamasyal. Ito ay sina Ana at Jose. Tuwing tag-araw, namamasyal ang magkaibigan sa Wawa Dam. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Rodriguez Rizal. Tuwang-tuwa ang dalawa sa kanilang nakitang kaakit-akit na tanawin. Halina, Jose, tayo ay maligo sa malamig na tubig. Sige, ako'y sabik ng lumangoy. Ani Jose, patakbo na kung lumakad ang dalawang magkaibigan dahil sa kasabikan nito sa malamig at malinis na tubig. Nakarating na sila sa kamalig kung saan maaaring ilagay ang kanilang mga bitbit. Agad na ipinatong ni Ana at Jose ang kanilang daladalang pagkain sa ibabaw ng mesa at handa na itong maligo. Nagagalak ang dalawa habang palutang-lutang sa paglangoy hanggang sa nagutom ito at kumain na. Dito ko na lamang itapon ang basura. Ana, wala namang nakakakita sa akin, sabi ni Jose. Naku, yan ang huwag mong gawin, Jose. Nakakasama yan sa ating kapaligiran at maaaring ikasira ng maayos na pagdaloy ng tubig. Ani Ana. Sinunod naman ito ni Jose at umuwi silang masaya at maligaya habang natatanaw ang kagandahan ng Wawa Dam. Ngayon, gusto ko munang malaman kung ano kaya mga anak ang aral na nakukuha doon sa binasa nating teksto or kwento. Sige nga. Ako, ma'am. Okay. Ako sige, po, ma'am. Rizaima. Ang aral po na nakuha ko sa kwento ay huwag kang magtatapon ng basura kung saan-saan para po hindi ito makasira ng tubig. Okay, very good. Palakpakan natin si Rizaima. Debado. Ikaw, Be. Ikaw, anak, meron ka pa bang ibang aral na napulot mula sa ating kwento? Debado. Opo, ma'am. Sige po. Ano ito? Yun din po. Huwag po magtatapon ng basura kung saan-saan po. Okay, sige. Parehas kayo ng sagot ni Rizaima. Palakpakan natin si Debado. Okay, sige. So, dito maaari din pangangalaga ng kalikasan para sa ikauunlad ng bayan. So, yun po. Ganon din po. Yung mga nasabi nyo kanina na dapat natin alagaan o hindi tayo magtapon ng mga basura upang mapangalaga ng ating kapaligiran. Okay, ngayon ang tanong, naibigan nyo ba ang ating binasang maikling kwento? Ngayon, halina't magsagot ng mga tanong. Very good.
Halina't magsagot ng mga tanong mula doon sa ating binasa kanina. Okay po. Pag-unawa sa binasa, tingnan natin kung iyon ay iyong nauunawaan. Sagutin ang mga katanungan. Una. Sige. Sino ang sasagot? Ako, ma'am. Princess. Princess muna. Ako po, ma'am. Princess, ang una ko nakitang kamay. Go, Princess. Ang dalawang matalik na magkaibigan sa kwento ay sina Ana at Jose. Okay, very good. Palakpakan natin si Princess. Number 2. Sino ang sasagot? Josh. Josh. Saan sila nagpunta tuwing tag-araw? Sa Wawa Dam po. Okay, very good. Sa Wawa Dam sila nagpupunta. Number 3. Sino ang sasagot? Galimit. Galimit, ikaw anak. Ano po, ma'am? Magandang tanawin dun sa... Anak, pakibasa mo na ng tanong. Ano Then ang sagot. pagkakitan nila sa lugar na iyon? Ano, ma'am, yung magandang tanawin sa dagat at kalinisan ng kapaligiran? Okay, very good. Palakpakan natin. Ilog yun anak ha, hindi dagat. Wala tayong dagat sa Wawa. Ilog lang po yun ha. Okay. Okay, wala po tayong dagat. Mukha kasi siyang dagat dahil malawak siya. Nakaligo na rin ako doon. Kayo ba'y nakaligo na rin doon? Opo. Yes, Siyempre. Hindi pa, try nyo. Sige, number 4. Okay, sino ang sasagot? Daisy? Daisy ba yan? Ganosa. Ako po, ma'am. Ganosa. Ako po, ma'am. Ganosa mo na. Pakibasa na. Kung ikaw ay may matalik na kaibigan at nagkatampuhan kayo, ano ang iyong gagawin? Ipaliwanag. Okay, sige. Ano ang iyong kasagutan nito, anak? Yayayain ko po siya basketball pag makalimutan ang pagkatampunan. Okay, very good. Yayayain mo siyang mag-basketball para friends na kayo ulit. No, hindi na kayo magkatampuhan. At makalimutan niya, nag-away pala kayo. Ulit, ang galing. Palagpakan natin si Ganosa. Next. Last. Sino ang sasagot? Kung ikaw ang manunulat sa kwento. Say maulit. Wait lang. Yung iba. Mapagkumbaba. Wala pa din? Ana Jean. Yes, ma'am. Ana Jean. Sige, ikaw anak. Kung ikaw ang manunulat sa kwento, ano ang gusto mong maging wakas nito? Ang gusto ko pong maging wakas nito, ma'am, yung nagkabati na sila ni Ana at Jose. Okay. Nag-away ba sila Ana at Jose, anak? Sa kwento? Nagkatampuhan po. Nagkatampuhan. Okay. Sige. Very good. Lahat naman ay gusto mong mangyari. Baka sila nagkatampuhan, ano? Tapos, ang gusto mong mangyari ay bati na sila. Okay? Very good. Isa pa nga. Isa pa. Ma'am. Sino to? Ako, ma'am. Okay, Josh. Ako, ma'am. Josh muna, Josh. Ako po, ma'am. Kung ikaw ang manunulat sa kwento, ano ang gusto mo maging wakas nito? Parehas po sila naging masaya at kumain ng... Putol-putol ka, Josh. Magiging masaya sila. Okay. Sige, palagpakan natin si Josh. Ang gusto ni Josh na katapusan ay pareha silang masaya na kumakain sa kanilang galang pagkain. Okay, very good. Sige. Ako po, ma'am. Meron pang gusto sumagot? Ako sige, po, ma'am. Meron pa. Okay, sige. Sagot. Ma'am, nagkaroon po sila ng iba pang kaibigan.
Okay, very good, Mary Jane. Sino to? Pero, Mary Jane, pero lalaki. Mary Jane ang gamit mo, anak. Opo, ma'am. Wait lang. Yes, be? Ano na? Sino ka na? Kalupas po, ma'am. Kalupas. Ang gamit mo kasi ay Mary Jean. Sige. Kalupas pala yon. So, ang gusto mo mangyari, anak, ay magkaroon pa sila ng maraming kaibigan, hindi lang si Ana at si Jose. Okay, very good. Maaari na kayong, pwede na rin pala kayong gumawa ng sarili niyong kwento. Ano? Very good. Sige, next tayo. Ako, ma'am. Meron ka pang gusto. Sige, isa pa. Sana lang. Sige, anak. No, dalhin po nila yung pamilya po nila sa Wawa, ma'am. Okay, very good. Yan naman ang gusto mong maging wakas ng kwento. Dapat kasama yung pamilya, hindi lang yung dalawang magkaibigan. Ang daming galing-galing nyo talaga. Ang dami nyo naiisip na mga wakas ng kwento. Okay, salamat. Next, doon naman tayo sa pagsasanay. Ikalawa, ngayon sa isa pang pagsubok sa kausayan mo mga anak, ibigay ang buod o lagom sa napakinggang kwento. Ngayon naman, ang pagkakataon nyo na ibigay na yung pinaka summary o pinakabuod doon sa binasa natin kanina. Sige. Sino ang sasagot? Sino ang makapagbigay ng buod o lagom doon sa kwento na binasa natin kanina? Raise your hand. Sino? Sino ang sasagot dito? Umas-as? Okay, umas-as. Sige, anak. Sana po, ma'am, lahat ng mga tao tularan yung ginawa ni Ana na hindi niya po kinonsinti yung naisip question ng kanyang kaibigan. Kasi po, kapag nagtapon ka pa ng basura sa Wawa, imbis na pag dumalaw, kapag namasyal ka po doon, maganda pa po. Dudumi na po siya dahil doon po kayo nagtatapon. Okay, very good, umas-as. Palakpakan natin si umas-as. Sino pa makapagbigay ng buod o lagom o summarize lahat simula sa umpisa pagtamang pagkasunod hanggang sa dulo ng kwento? Pero pinaikling salita. Yun yung buod, di ba? Yung pinaikli na lang na salita na sarili mo lang na salitaan. So, paano natin sasabihin yon? Sige. Garcia? Gracia. Ikaw, anak. May nag-raise ng hand. Gracia. Sino? Sino ang sasagot? Sino ang makapagbigay ng buod pa? Bukod dun sa sinasabi ni Umas-as. Okay, Gracia. Nag-raise ng hand. Sige, Gracia. Pahalagahan po yung lugar na pinupuntahan nyo po at wag nyo pong hahayaang madumihan po ito. Okay, very good. Pahalagahan ang kapaligiran at wag itong dumihan. Okay, sino pa? Sino pa makapagbigay? Last na lang. Sino pa makapagbigay ng Rezaima? Wag po magtatapon ng basura sa Wawa down. Para po hindi ito dumumi at para mapunta pa ang mga iba dito. Okay, maraming salamat sa mga kasagutan ninyo mga anak. Very good. Ngayon, tumungo na tayo sa ibang gawain. Subukan natin, ibalita mo. Ngayon naman, manunod tayo ng isang balita. Wait. Tingnan natin. Salita or keywords. Sige, pakinggan ang balita. Sa video na ipinahagi ni Tatay Ernesto.
Nako. Napakinggan niyo bang mabuti? Ma'am, medyo choppy po, ma'am. Pero okay lang din naman po. Di po namin Okay. Tama. ma'am, di po namin narinig na maayos. Mama, Okay, ang boses. pero meron namang nakuha or meron namang narinig tayo sa unahan. Opo, ma'am. Okay, sige. Try natin ha. Try natin ang bilis ng ating pandidig. Kasi bukod sa ating nadidinig, nakikita din naman natin. So bukod, kaya gamit na lang ng ating mata, kung tinitingnan natin mabuti kung ano kaya ang sinasabi doon, tingnan natin sa mga katanungan kung makakasagot kayo, ha? Okay, sa mga katanungan na tayo. Pag-unawa sa napanood. Tingnan natin, ha? Sagutin ang mga katanungan mula doon sa napakinggan. Una, saang lugar sa Rodriguez Rizal ang sinasabi sa balita na maputik at mabilis tumaas ang tubig sa ilog kapag umuulan? Klaro yon, nakikita yon, nadidinig yon kanina. Saang lugar yon sa Rodriguez Rizal? Sino nakakasagot? Okay, Precious. Very good, Precious. Sa Wawa Dam po. Sa Wawa Dam? Sa Wawa Dam ba? Tapos na tayo dun sa Wawa Dam, anak. Saang lugar sa... Sige. Ibang kasagutan. Saang lugar... Ma'am, Mary J. Sige. ma'am po. Kalupas? Saang Opo. lugar, anak? Saang lugar? Base camp po. Okay, very good. Sa base camp. Sa base camp siya nangyayari. Okay, palakpakan natin. Next. Number 2. Anong pangalan ng magulang ng dalawang batang nag-aaral sa Base Camp Elementary School sa Rodriguez Rizal? Anong pangalan ng magulang? Yung nag-ulat kanina, yung nagsabi ng ganun yung sitwasyon nila. Nakuha nyo ba? Tatay, sino siya? Nakuha nyo ba kung anong pangalan ng tatay na yon, ng tatay ng dalawang bata? Sinong makasagot? Po, ma'am. Yes. Sige, anak. Ernesto po, ma'am. Very good. Si Tatay Ernesto, ang pangalan ng magulang. Anong section ka, anak? Masunurin po. Very good, Masunurin. Nakarami na talaga si Masunurin. Palakpakan natin si Masunurin, ang husay. O, kahit choppy yung pinanood natin, pero nakuha niya, ha? Number 3. Ilang minuto daw naglalakad at tumatawid sa ilog ang mga anak ni Tatay Ernesto papunta sa paaralan? Ako po, ma'am. Yes. Gracia. 30 minutes po, ma'am. Ang galing, ang husay. 30 minutes. Very good. Mahusay, Gracia. Gracia, anong pangkat ka? Aga po, ma'am. Very good, maagap. Next. Bakit inilunsad ang proyektong papel mo? Kinabukasan ko ng ABS-CBN at ipaliwanag ito. Meron silang proyekto, papel mo, kinabukasan ko. Bakit kaya inilunsad ito? Yung yes. Po, ma'am, yes. Para magamit po ng ibang bata. Okay, ang mga papel i-recycle. Very good. Ano pa ang kasagutan? Ano pa ang maaaring sagot? Bakit inilunsad? High Court? Dahil po sa nagkukulang sila ng bond paper. Okay, very good. Mahusay, High Court. Dahil nagkukulang sila ng bond paper sa Base Camp Elementary School, kaya tinutulungan sila ng ABS-CBN na ang tawag sa proyekto nila ay papel mo, kinabukasan ko. Next. Number 5. Bilang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa kapwa mo mag-aaral? Sige, sino ang sasagot dito? Ako po, ma'am. Yes, Ako, ma'am. Rizayma.
Rizayma. po. Ano po? Bigyan po, kunyari po may kailangan po sila. Yes. Bigyan po. Tapos bihal po sila kung wini-waste lang po nila mga papel para hindi po sayang. Okay, anak, putol-putol ka. Di masyado klaro yung ano mo, salita mo. Okay, ma'am. Pag meron po silang kailangan, ma'am, bigyan po sila. Kunyari po papel o ballpen, bigyan po. Pero po kung sinasayang din po nila, wag kasi sayang po yung mga puno. Okay. Sige, very good. Naintindihan ko na, nakuha ko na. Rizayma, ang husay. Palakpakan natin si Rizayma. Next. Tingnan natin. So, sa pagsasanay, tatlo na tayo. Para mas lalo pang maintindihan natin o mas lalo pang makuha natin kung paano ang pagkuha ng buod o lagom sa isang teksto. Merong nalaglag. Okay, sige. Pagsasanay, tatlo na tayo. Basahin at unawain naman ang teksto. Gamit ang web organizer, ilagay ang mahahalagang impormasyon na napapaloob sa teksto. Okay, ganito. Gagamit na kayo ngayon ng papel at ballpen. Kasi meron tayong gagawa kayo na sa web organizer mamaya. Ilalagay nyo yung mga sagot ninyo. At ito yung babasahin natin. Ako na lamang ang magbasa para mas mabilis. So, ang Rodriguez na dating kilala bilang Montalban ay isang unang klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Rizal, Pilipinas. Ito ang pinakahilagang bayan ng lalawigan at dumarating pagkaraan ng San Mateo kapag nagmumula sa Kalakhang, Maynila. Nakalagak ang bayan sa mga libis na nasasaklawan ng bulubunduki ng Sierra Madre at nagtataglay ng maraming mga pasyalang pook. Tandaan kung ano ang dapat gawin sa mga pagkuha ng buod. Tuloy natin. Ito rin ang pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa senso ng 2015, ito ay may populasyon na 369,222 sa may 13,854 na kabahayan. Sinasabing naganap ang alamat ni Bernardo Carpio sa bulubundukin ng Montalban. Naglalahad ang alamat ng kwento hinggil sa isang higanteng hindi makaalis mula sa pagitan ng dalawang bundok. Okay po. Ngayon, pagkakataon nyo na, bigyan ko kayo ng sige, ilang minutes, 3 minutes para isulat ang inyong mga kasagutan diyan sa Rodriguez Rizal. Ano yung nasa gitna? Rodriguez Rizal. Kung ano yung mga nakikita nyo or ano yung mga naalala nyo kanina tungkol sa Rodriguez Rizal, isulat nyo na dyan sa mga web na yan. Graphic web organizer na yan. 3 minutes lang. Go mga anak, sulat na. Ano ang mga mahalagang naalala nyo doon? Sulat nyo na po. Mama Richu, pwede po Yes. ma'am 1 to 3 or 1 to 6 na lang po ilalagay ko ng number. Yes. Tapos doon ko po yung sentence. Yes. Sige po. Magsabi ng done kung tapos na.
Tapos na po. Naisulat na mga mahalagang bagay o mahalagang impormasyon tungkol sa Rodriguez Rizal. Time's up. Okay, may nag-raise na ng hands. Sige. Sige, anak. Meron pong 300,600 at milya po doon. Okay, very good. Ano pa ang tungkol sa Rodriguez Rizal? Ako, ma'am. I'm sorry. Ako, ma'am. Oh, wait. Meron pala Ako, ako ma'am. dito. Oh, wait. Wala nang mag-ako, ma'am. Kasi meron pala akong hinanda dito na roleta. Para kung sino yung representative kasi hindi lahat naririnig kanina kung sino yung mga representative ng bawat section. So, ibigay ang iyong sagot mula sa gawa mong web organizer. Okay. Sige. Start muna natin yung roleta natin. Okay, stop, roleta, mapagkumbaba, representative ng mapagkumbaba. Meron na ba? Wala talaga nakapasok na mapagkumbaba na section. Althea. Ay, wait, mapagkumbaba ba yun? Sige. O, next, roleta, stop, masunurin. Isang representative ng masunurin. Okay, habay. Sige, ibigay mo na ang iyong sagot sa web na ginawa mo kanina. Ma'am. Masunurin ka ba, Jed? Opo. Yes, sige, Jed. Ikaw na. Napapalibutan ng bulubundukin ng Sierra Madre. Okay, very good. Napapalibutan ng bulubundukin ng Sierra Madre. Masunurin, very good. Palakpakan natin si Jed. Next, roleta. Okay, stop. Ano to? Mapagkumbaba na naman. O wala si mapagkumbaba. Stop natin. Masipag. Masipag. Anybody from Masipag? Precious. Masipag ka, anak? Sige. Apo. Sige na. Magagandang pasyalan o puok. Okay, maraming magagandang pasyalan o puok na matatagpuan sa bayan ng Rodriguez Rizal. Palakpakan natin. Very good. Next. Roleta. Stop. Ano to? Mapagkumbaba na naman. Stop. Masunurin ulit. From masunurin. No, wait, Jed. Ikaw hindi. Iba naman, Jed. Sino pa? Yes, ikaw, be. Aliona. Aliona ba yun? Sige. Opo. Merong populasyon na 369,222 na may 13,294 na kabahayan. Okay, very good. Nagsusulat talaga. Ang husay. Aliona from Masunurin. Next. Stop. Magalang. Ako, ma'am. Yes. Ako, ma'am. Ako, ma'am. Hypod. Ako po, ma'am. Dito, ma'am. Naganap din dito ang alamat ni Bernardo Carpio sa bulubundukin ng Rizal. Hingi sa ibanting makaalis sa bulubundukin. Very good. Palagpakan natin si Forte. Next. Tapa. Maagap. From Maagap, section Maagap. Josh. Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. Nakagalak ang bayan sa mga libis na nasasaklawan ng bulundukin ng Sierra Madre at nagtataglay ng maraming mga pasyalang pook. Okay, very good. Nagsusulat. Ang husay. Okay, last na lang. Maagap ulit. Ang swerte naman ng maagap. Yes, Precious. Princess? Princess pala yan. Ang Rodriguez ay ang
Pinakamalaking bayan ng Rizal. Ako po, ma'am. Okay, very good. Sige. Palakpakan natin. Ang husay nyo. Kahit putol-putol yung video natin, pero nakukuha nyo, very good. Ibig sabihin, hindi na magaling yung tainga nyo, mahusay pa ang mata. Ang husay. Sa pa ba? Okay, next. Next na tayo. Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. May nalaglag. Okay. Okay, sige. Tungo na tayo sa ating paglalahad. Ano kaya ang mahalagang tandaan? Ngayon, ang katanungan ni teacher na, ano na ang mahalagang tandaan upang makuha mo ang buod o labong? Sige. Sino ang unang sasagot? Ako po, ma'am. Ako po, Ako ma'am. po, ma'am. Sino ito? Ako po, ma'am. Ako po. Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. Princess, ikaw muna, anak. Princess, ikaw na muna, anak. Ano ang mahalagang tandaan? Pakinggan mong mabuti ang buong teksto. Okay, very good. Dapat pakinggan ang buong teksto. Ang husay. O, sino pa? Okay. Ma'am. Yes. Ako po, ma'am. Ako Jed. po, ma'am. Jed. Po, ma'am. Tukuyin mo ang pangunahing paksa. Okay, very good. Tukuyin ang pangunahing paksa, ang husay. Next. Ako po, Linya. Ako, ma'am. Ako po, Yung ma'am. linya. Oh, wait lang. Ako po, ma'am. Galimit ba yon? Galimit. Ano po, ma'am? Unawain mo po ang ang pinakikinggan mo doon. Okay, very good. Uunawain ang mga napakinggan. Okay, ano pa? ma'am. Very good. Ako po, ma'am. Ako Sino po, yun? ma'am. Ako po, ma'am. Ako po, Oh, wait ma'am. lang. Ako, ma'am. Ako po, ma'am. Gracia. Ako, ma'am. Gracia. Magsulat Mana? o magtala ng mga susing salita o keyword. Okay, very good. Ginawa nga kanina talagang nagsulat ng mga keywords or mga importanteng salita. Very good. Ang uhusay nyo mga anak. Nakuha nyo na lahat. Ibig sabihin, Ako po, ma'am. naiintindihan ninyo ang ating aralin. Sige. Very good. Ang uhusay. Ngayon naman, sa ating pagtataya, ito ang panuto ha. Basahin at unawain ang balita. So, balita tayo ulit. Ito ay nagmula naman sa balita ng Rodriguez Rizal. Gusto ko na ngayon, Rizaima, ikaw ang magbasa. Basahin mong mabuti upang maintindihan ng iyong mga kaklase. Sige po, ma'am. Sige. Sige po, ma'am. Nagsagawa ng COVID-19 testing sa bayan ng Rodriguez Rizal nitong Miyerkules, kung saan kasama sa mga nates ang mga evacuee na nasalanta ng bagyong Ulises. Nasa 1,000 resident ng bayan kasama ang evacuee sumailalim sa swab test. Mula nang malansa ang bagyo, hindi na nasusunod ang physical distancing sa masikip na evacuation centers tulad ng kasiglahan Village Senior High School. Wala na ring face mask ang mga residenteng tumutuloy sa evacuation center. Aaring sa pagsilbing pag-iingat laban sa nakahawang sakit. Expanded na testing ito. Paliwanag ni Dr. Carmela Jever, Municipal Health Officer. Ito ang target ay vulnerable groups and ang evacuees natin sa different evacuation areas ay napupunta namin dito, Aniya. Okay, very good. Palakpakan natin si Rizaima. Sana'y inyong naunawaan, mga anak. Okay po. Ngayon, ang tanong, paano mo paikliin ang tekstong nabasa? Sige, sasabihin nyo na lang kaagad yung sagot ninyo. Sino ang unang sasagot?
Paano kaya natin paikliin yun? Yun yung buod. Sige. Sino ang sasagot? Paano paikliin yun? May nag-raise na ba? Evacuation center ay hindi na sumusunod sa patakaran ng municipal. Okay, Daryl ba yun? Sino yun? Mary? Ay, Meron din po, ma'am. sige anak. Ulitin mo. Paano natin paikliin yun? Ibigay mo yung buod. Lahat po ng tao sa evacuation center hindi na sumusunod sa patakaran na social distancing at wear our masks. Okay, very good. Sino pa makapagbigay ng buod? Ako, ma'am. Yes, Resaima. Sumisikip na po ang lugar sa senior high school po. Okay, sumisikip na ang lugar, lalong-lalo sa paaralan ng Senior High School, Rodriguez Rizal. Sino pa? Opo, ma'am. Dapat simula sa umpisa hanggang dulo yung pero nandun yung niya, nandun yung pinaka-summarize niya, Jed. Yes, Jed. Swab testing ang mga nasa evacuation center. Okay, very good, Jed. Sige, tingnan natin ha. So kung ganito din ba ang sagot ninyo? Maaring ito, pasok ang lahat. Sumasailalim sa COVID-19 testing ang mga evacuee dahil hindi na nasunod ang health protocol sa paaralan ng Kasiglahan, Delayed Senior High School, Rodriguez Rizal. Ito ang 1,000 residente na nasalanta sa bagyong Ulysses. Ayon kay Dr. Carmela Javier, ito ay expanded testing para sa vulnerable groups and evacuees mula sa iba't ibang evacuation area. Kung ganyan ang mismo ang nasa isip mo at mismo yun ang sagot mo, ikaw ay tama. Okay po. Para po sa ating takdang aralin, panuurin. Sige nga, pakibasa, Jed. Panuurin ang kwento na tanyag sa Rodriguez Rizal na ang pamagat ay ang alamat ni Bernardo Carpio. Ibigay ang buod nito. Okay, very good. So, yun yung takdang aralin ninyo, ha? Kailangan mapanood ang alamat ng Bernardo Carpio at ibigay mo ang buod nito. Okay. Maraming salamat mga anak. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Mama Richu, ang inyong guro sa Filipino. Ma'am, wait lang, ma'am. Oh, wait lang anak.